Hi guys! Welcome back sa aking channel. My name is Mildred. At kung ikaw ay bago sa channel ko, please subscribe to my channel. So at dahil guys, ako ay meron ng employer. So kailangan natin magpaputol ng buhok. Kung dati yung buhok ko ay hanggang dito siguro, hanggang malapit na hanggang baywang. So at dahil ang sabi ng agency, pero hindi naman sinabi mismo sa akin ng aking employer na kailangan ko magpaputol ng buhok. Pero since ang sabi ng agency na ang gusto daw ng mga employer ay maiiksi ang buhok. Okay, so ano nga ba i-share ko sa inyo guys ngayon? Ang i-share ko sa inyo is saan nga ba magandang mag-apply or magtrabaho bilang isang domestic helper sa Hong Kong nga ba or sa Singapore. So i-share ko yan sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng Hong Kong at ng Singapore. If you are interested to know kung saan mas maganda mag-apply, just keep on watching. Ano ko masasabi sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng Hong Kong at ng Singapore ay dahil nga ako ay ex-abroad sa Hong Kong, sa Singapore. Ayan. So alam ko na yung mga rules and regulation doon, yung mga patakaran doon, kung gaano kaganda doon, kung ano yung bad side doon. So, ngayon, para sa akin, mas maganda mag-apply sa Hong Kong dahil mas maganda yung mga benefits ng mga domestic helper doon kumpara sa Singapore. Umpisahan muna natin sa sahod muna, guys. Kasi magko-compare nga tayo kung saan mas maganda mag-apply, kung sa Hong Kong nga ba or sa Singapore. So, i-compare muna natin yung sahod, guys. Okay? Ang sahod ng domestic helper sa Singapore is 27,000 to 30,000 pesos. Depende yan kung ikaw ay magde-day off or hindi ka magde-day off. So, dyan naglalaro yun. 27,000 to 30,000. Sa Hong Kong naman is 37,000 to 40,000. Depende kung ikaw ay magde-day off. Okay? So, yan yung pagkakaiba sa sahod. So, ngayon, ito naman yung isang kagandahan ng pagkakaiba kung ikaw ay mag-a-apply sa Hong Kong at sa Singapore. Sa Hong Kong kasi guys, yung mga public holidays, tulad ng halimbawa yung mga Christmas, basta yung mga public holiday na nakalagay sa kalendaryo, yung mga red na, yung may mga date na naka-red, ibig sabihin nun ay public holiday. Sa Hong Kong guys, lahat na public holiday ay may bayad. May extra bayad ka dun guys. Kunwari lang to, kunwari ang per day mo doon is, kunwari, is 1,000 pesos. So, kung 1,000 pesos yung per day mo sa Hong Kong, babayaran ka ng 1,000 pesos sa bawat holiday mo. Okay? So, para ka nagtatrabaho sa company kapag ikaw ay nagtrabaho bilang isang domestic helper sa Hong Kong. At sa Singapore, guys, yung mga public holiday ay wala yung bayad. Okay? Public holiday is legal. Kumbaga, hindi pwedeng hindi magbabayad yung amo mo sa mga public holiday mo. Okay? So, sa Singapore, sad to say, wala po dong bayad. Sa loob ng 6 years ko sa Singapore, hindi po ako binabayaran kapag may mga public holiday. Okay? Dahil nga tayo nga ay nag-a-apply sa Hong Kong, inaral kong mabuti yung mga karapatan nating mga domestic helper, yung mga rules and regulation doon, inaral kong mabuti. Okay? So, ito yung mga nasagap ko na policy sa Hong Kong na napakaganda para sa ating mga domestic helper compared sa Singapore. Napag-alaman ko na kunwari ikaw ay may asawa and then ikaw ay nagbakasyon ka sa Pilipinas. Then, pagbalik mo ng Hong Kong, buntis ka pala. Nalaman mo na buntis ka pala. Ang kagandahan, guys, sa Hong Kong, kapag ikaw ay nabuntis doon, pwede ka pa rin magtrabaho kahit ikaw ay buntis. Kasi diba sa company, kahit ikaw ay buntis, may karapatan kang magtrabaho. Okay? Sa Singapore, kapag nalamang ikaw ay buntis, ibabalik ka nila sa Pilipinas. Send back to Philippines ka, guys. Pero sa Hong Kong, kapag ikaw ay inibalik sa Pilipinas dahil nalaman na ikaw ay buntis, babayaran ka ng employer mo dahil ikaw ay ini-terminate na ikaw ay buntis. Dahil kapag ikaw ay buntis, may karapatan ka pa rin magtrabaho kahit na ikaw ay nagdadalang tao. Dahil meron nga dong yung tinatawag na maternity leave na kapag ikaw ay nabuntis, makakapagtrabaho ka pa rin at kapag ikaw ay manganganak na, makakapag-leave ka. Yun yung isa sa kagandahan ng pagtatrabaho bilang isang domestic helper sa Hong Kong. Para ka nagtatrabaho sa office, ganyan, para ka nagtatrabaho sa company dahil bukod sa malaki nga yung sahod, maganda na yung mga benefits.
Ayan. Tapos ito pa guys, correct me if I'm wrong. Sa pagkakaintindi ko sa Hong Kong guys is yearly ang bakasyon mo dito sa Pilipinas. Legal daw yun. Ibig sabihin, taon-taon uuwi ka ng Pilipinas, palibre ng employer mo yung inyong ticket, balikan. Ayan. So sa Singapore, napakaganda diba guys? Kasi uuwi ka ng Pilipinas taon-taon, makakasama mo yung mga pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. Ayan. Okay, so yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mas magandang magtrabaho bilang isang domestic helper sa Hong Kong. Tapos ito pa guys, kunwari nasa Hong Kong ka, tapos ikaw ay nagkasakit. Kunwari tinarangkaso ka, tapos hindi ka makakapagtrabaho dahil nga ikaw ay may trangkaso. So legal din yun guys, dahil sa Hong Kong ay may tinatawag na sick leave. Sick leave nga ba yung tawag doon? Yung kagaya sa mga company na meron kang, pwede kang mag-file ng leave kapag ikaw ay nagkakasakit. Ayan. Meron dong 14 days sick leave. So, sa Singapore, walang ganun. Ibig sabihin nun, kunwari, hindi ka naman nagkasakit. Diba? May 14 days na sick leave. Kapag hindi mo yung nagamit sa loob ng isang taon, babayaran sa'yo yun ng amo mo. Ito pa yung isa sa pagkakaiba ng Singapore at Hong Kong. Sa Singapore kasi guys, meron tinatawag na salary deduction. Ibig sabihin ng salary deduction, kapag nag-apply ka sa Singapore, wala kang babayaran sa agency na kahit na piso dahil nga ikaw ay naka-salary deduction. Ibig sabihin kapag nasa Singapore ka na, saka mo babayaran yung ginasto sa'yo ng agency, which is 3 months salary deduction. Ibig sabihin nun, 3 months kang walang sahod. Sa loob ng 3 buwan, wala kang sasahurin, kundi ang iyong allowance na hindi mo pag-day off. Yun lang yung matatanggap mo buwan-buwan. Okay? So, sa Hong Kong naman, walang salary deduction. Ibig sabihin nun, walang tinatawag na pagdating mo doon, wala kang sahod. Hindi guys. Kapag dating mo doon, buwan-buwan may sahod ka na. Pero, kailangan mo magbayad sa agency ng placement fee. Ibig sabihin doon, kailangan mong gumastos sa agency bago ka makapunta ng Hong Kong. So, yun yung pagkakaiba nun. Sa Singapore, hindi ka magbabayad sa agency. Sa Hong Kong, magbabayad ka sa agency. Okay? Yan yung pagkakaiba ng Singapore at ng Hong Kong. So, ayun lang guys, yung mga, sa pagkakaalam ko, yun lang yung mga pagkakaiba ng Singapore at ng Hong Kong, yung mga good side ng mga domestic helper Hong Kong at ng Singapore. So, di ba malaki yung pagkakaiba niya? So, talagang mas maganda mag-apply bilang isang domestic helper sa Hong Kong kesa sa Singapore. Ayan. So, maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo ang video nito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give me a thumbs up and please subscribe to my channel.